Hi, I'm Crystal Bacot, grade 11 from section Halcon. Hi, my name is JR Namoka, grade 11 from section Arayat. Hi, I'm Lady May Sambo from grade 11 Arayat. Hi, my name is Mariel Diaz from grade 11 Halcon. Hi, my name is Mary Joy Bulahan, grade 11 from section Arayat. Hi, I am Ran Soriano Lulu, 11 Halcon. Hi, my name is Oliver Ilustrisimo, grade 11 Halcon. Hi, my name is General Mendoza, 11 Arayat. Hi, my name is Princess Evelyn Stewardon from 11 Halcon. I'm Junjun Basbas from grade 11 Arayat. Hi everyone, good afternoon. My name is Sarah Jane Ebreo, grade 11 from section Halcon. Hi, good day everyone. My name is Dipo Leslie Barreto from grade 11 Halcon. Good afternoon everyone. My name is Jennifer Abreu, a grade 11 student from Arayat. Hi guys, my name is Maripe Joy Calanyada from grade 11 Arayat. Hi, I'm Fair Joyce Lakbay from grade 11 Arayat. Hi, my name is Rachel A. Galda, grade 11 student from section Halcon. Hi, my name is April Rodriguez from grade 11 Halcon. Good day everyone, my name is Mark Joseph Opus, grade 11 Halcon. Kabanata 21. Ang kasaysayan ng isang ina. Nalaman na ni Sisa na wala sa kumbento ang bunso niya na si Crispin, kaya nagmamadali siyang umalis para umuwi ng bahay. Gulong-gulo ang kanyang isip pagkat hindi niya alam kung ligtas ang kanyang mga anak. Labis ang kanyang pag-aalala na nadakip ng Gwardiya Sibil si Basilio at kung saan niya maaaring hanapin ang nawawalang si Crispin. Hindi niya iniinda ang init ng araw at baku-bakong kalsadang tinatahak. Natigilan si Sisa dahil natanaw niya sa hindi kalayuan ang dalawang Gwardiya Sibil na tangay ang kanyang inahing manok. Palayo ang mga ito sa kanyang dampa. Hindi hinuli ng mga ito ang ni isa man sa kanyang mga anak. Bulong ni Sisa sa kanyang sarili. Batid niya kung gaano kalulupit ang mga Gwardiya Sibil. Babae man o matanda ay walang paggalang ang mga ito. Natutuwa siyang hindi dinampot ang kanyang mga anak. Nakasalubong niya ang mga ito at laking gulat niya nang sinita siya ng isa sa mga Gwardiya Sibil. Diyos ko, ay babuti nila. Hoy, nasaan ang mga anak mo? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ha? Tinutukan siya ng baril ng isa sa mga Gwardiya Sibil. Huwag kang sinungaling, ilabas mo ang mga anak mo. Hindi ko po alam kung nasaan na sila. Matagal ko na pong hinahanap ang bunso ko si Crispin. Bigay mo ang mga salaping ninakaw ng anak mo. Kung hindi, ikaw ay kukulong namin. Mga Ginoo. Lumuhod at nagmakaawa si Sisa sa mga Gwardiya Sibil, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Wala pong ninanakaw ang mga anak ko. Hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Si Basilio po ay walang ibinibigay sa akin ni isang kusing. Hulugugin niyo man po ang aming dampay, wala kayong makikita. Lahat po ng maibigan niyo ay kunin niyo na. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, hindi lahat po ng mahirap ay magnanakaw. Kung ganon, dadaling ka namin sa kwartel. Ipinakiusap niya na kung maaari ay mauna sila sa paglalakad dahil napakalaking kahihiyan ang damputin ng mga Gwardiya Sibil. Hindi sumang-ayon ang mga Gwardiya Sibil dahil nasa liblib lamang silang pook at maaari siyang makatakas na may 20 hakbang lamang pagdating sa bayan. Pinaggigitnaan siya ng 2 Gwardiya Sibil at gayon na lamang ang kahihiyang inabot niya. Pagdating sa bayan ay narinig ni Sisa ang tunog ng batingaw na nanggagaling sa simbahan. Hudyat na maglalabasan na ang mga tao.
Nagmamadali siyang naglakad upang hindi masaksihan ng taong bayan na siya'y dinampot ng mga gwardiya sibil, ngunit huli na. Naglabasan na ang mga tao at nakita ang nangyari sa kanya. Nasaksihan rin ng mga tao kung paano ipagtulakan si Sisa ng 2 gwardiya sibil upang ituro ang direksyong kanyang tatahakin patungo sa kwartel. Ikinulong si Sisa ng mga gwardiya sibil sa kwartel. At may 2 oras na nakakulong si Sisa, nakadukmo sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw na sa kakaisip. Tanghali na nang malaman ng Alperes na nakakulong si Sisa. Sino yan? Kasi Sisa, ang ina ng mga magnanakaw. At sino nagsabi niyan? Pinagdadakip ng kura. Hay nako, napakawalang kwenta ng sumbong ng kura. Siya ang may kagagawan niyan. Kung nais niyang may balik ang salapi na sinasabi niyang ninakaw ng mga ito, hingin niya kay San Antonio. Pakawalan yan! Binitbit ng mga gwardiya sibil palabas ng kwartel si Sisa. Umalis ka na dito. Nagtagpakain ka lang ng gobyerno. Hiyang-hiya si Sisa sa paglalakad sa kalye sapagkat pinagtitinginan, pinag-uusapan at binabatikos siya ng mga tao. Diba siya si Sisa? Sila pa yung ina ng magkakapatid sa Kristal? Oo, siya nga. Siya nga ang ina ng mga batang magnanakaw. Nasaan ang mga anak mo, Sisa? Ang mga anak mong magnanakaw. Hindi ang magnanakaw mga anak ko. Magnanakaw mga anak mo, ilabas mo sila! At sinaktan ng mga taong bayan si Sisa habang sinasambit nila na magnanakaw ang mga anak niya. Nakauwi na si Sisa sa kanilang dampa, ngunit wala pa rin ang kanyang mga anak. Natagpuan niya ang isang pilas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang pag-aalala. Ano na ang nangyari sa kanyang mga anak? Patakbong nagbalik si Sisa sa kalye, umiiyak habang sinasambit ang pangalan ng kanyang mga anak.